Sigaw naman yan, Duterte! 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 Panagay, please come in. Yun! Thank you for Yun! coming. Ganun ba lang magpakilala sa'yo? Gising ko ba kayo? Tulog na ata, parang tulog na. Gising ko ba? Nasa likod dyan. Ayun na, oh. Binabating po lahat ng ating mga kababayan na nakikiisa dito sa atin ngayon sa EDSA po. Sa mga nasa social media, meron po mga humihirit dyan ng mga bayarang trolls at sinasabi nila ay bakit daw madami tayo pero ilan lang daw ang nandito. Hindi po nila alam, may pag-inat po nila isa-isa yung mga nanonood dyan. Alam naman tigi isang cellphone yan. Diba? So ibig sabihin, magkakahiwalay yan na tao na nanonood sila. Pag inat mo po yan, isipin mo kung gano'ng kadami yan. Eh dito pa nga lang kay Bistak, nakita ko kanina, 8,000, tama, di ba? Nanonood. O imagine mo pagkasya yung 8,000 dito. Nagkataon lang talaga na marami dyan na nagtatrabaho, hindi makapunta. Pero itong patunay na pagkain na ito na sumusuporta, ay marami po talaga ang sumusuporta kay Pangulong. Hindi! Pangulong Sara Duterte! Dapat itawag na natin dahil sa tingin ko, malapit na. Hula ko lang yun, ha? Wala akong pagbabanta dito, ha? Hula lang yun, ha? Alam mo naman, minsan naghuhula tayo, eh. Mahalin nyo, malapit na po na maging Pangulo ang ating VP Sara. Kasi sabi nga, di ba, ng Biblia, ang 1,000 araw ay isang araw. So, ibig sabihin, malapit na kasi 2028. Nililinaw ko lang din sa mga abogadong nanonood dyan. Alam mo naman ngayon, usong-uso ang walang kwentang kaso. Katulad ng ginawa nila kay VP Sara Duterte na kung ano-ano, pati yung anti-terror law. Alam mo, grabe po yun, ha? Grabe po kasi sigurado ako, marami sa atin ang sumuporta sa anti-terror bill pa lang. At kung naging batas ay tuwang-tuwa tayo dahil sana gagamitin ito sa mga putang inang NPA. Pero ginagamit ninyo sa isang matinong Vice President. Saan ba naman kayo nakakita ng bayan na nun? Ang anti-terror law, kaya nga anti-terror para sa mga teroristang NPA. Hindi para sa Vice Presidente. Tapos gagamitin nyo. Kung hindi naman kayo mga hindot. Yung totoo, di ba, oh? Yun ang anti-terror law, yun ang espiritu ng batas na yun. Para sa mga terorista. Kanino nyo ginamit? Kaaway ninyo sa Congress na si Arnie Tevez. Ngayon, gagamitin nyo kay VP Sara Duterte. Dahil alam ninyo, pwedeng takpin. Kaya nga ako'y nananawagan sa ating mga kababayan. Tandaan po natin ito. Ito po ay nasa ilalim ng ating konstitusyon. Article 3, Bill of Rights. Karapatan natin na magsalita at magbigay ng pahayag. Karapatan natin magtipon-tipon para idahin natin ang ating mga saloobin sa gobyerno na ito. Marami nagsasabi sa inyo, huwag nyo lang gagalawin niya si VP. Huwag nyo lang i-impeach yan. Huwag nyo lang ikukulong yan. Magagalit ang taong bayan. Ito ang tanong ko sa mga nagsasabi ng ganyan. Aantayin nyo pa po ba? Aantayin nyo po ba na dakpin si VP Sara Duterte bago kayo lumabas? Ulitin ko. Aantayin nyo pa po ba na ikulong si VP Sara Duterte bago kayo magsalita at lumabas? So ito na yung oras na yun. Para kayo ay lumabas at magsalita at ipahayag ang inyong saloobin. Hindi magrebelde. Ulitin ko, hindi magrebelde dahil ayaw yan ng ating pinuno na si dating Pangulong Duterte. Wala po siya kahit kailan sinabi magrebelde sa gobyernong ito. Isa lang ang sinasabi niya, ipahayag natin ang ating saloobin na tama na, sobra na, palitan na. Kaya mga kababayan, ayun, galing si Kuya. Ayun!
gusto ko lang sabihin po sa ating mga kababayan kasi marami ako nakikita dyan na matapang, sinasabi nila, ganito, huwag nyo lang gagawin yan. Ako, huwag nyo mga kababayan, huwag na po natin antayin yun. Ako nga, nadudurog yung puso ko pagka nakikita si VP Sara Duterte na tinatarantado ng gobyerno ko. Silang sa inyo, di ba, nalulungkot? Nung isang kernel dyan, nasasaraduhan siya ng pinto. Tapos, nung sinabi nila na tinulak lang daw ng commander na nagbabantay kay VP Sara Duterte, kinasuhan nila. Pag tinignan nyo yung video, walang tinulak doon. Tinabig lang ng ganun. Kasi nga naman, nakaharang po siya. At yun po ang trabaho. Ang hindi ko maintindihan, bakit si Browner hindi ba lang pinagtanggol? Yun yung kanyang mga sundalo. Pwede niya naman panindigan yun eh. They're just doing their job to protect the Vice President. No matter kung sino yung pulis na yun. Ang trabaho ng mga nagbabantay kay VP Sara Duterte, kahit sino pa yan, kahit nga nung panahon ni Pangulong Duterte, dahil sa sobrang sikat ni Pangulong Duterte, kahit congressman, kahit senador, kahit sino pa, hahawiin ka talaga. Kasama yun eh. Hindi dahil sa hindi nagtitiwala sa'yo, pero kasama yun sa trabaho nila. Eh ngayon, hindi ko naman sa nilalangpo itong kernel na ito ha. Pero kitang-kita naman natin yung ginagawa niya kay VP Sara Duterte. Itinabig lang siya ng ganitong kaperaso, kinasuhan na. Sana naman, mawalang galang na po Chief. Ipagtanggol nyo naman yung mga tao ninyo. Ipaglaban nyo naman sila. Huwag po kayong sunod-sunuran kay Marbil. Ano to, si Marbil na ba ang presidente ngayon? O baka naman ngayon nag-utos lang kay Marbil. Siya na ba ang presidente ngayon, si Romualdez? Talagang masyadong gahaman at gusto maging presidente ngayon. Alam nyo, kung mapapanood nyo yung interview kanina ni VP Sara Duterte, may mga nagsabi po doon na isa sa mga dahilan na posible kung bakit siya gustong ma-eliminate o mawala sa gobyerno ay dahil para pumalit yung mapipili ni Pangulong Marcos. At yan po ay maaaring mga senador o di kaya kongresista. Pero kung titignan po natin, sino po ba ang pinakamalapit sa Marcos? Yung speaker. So sa totoo lang po, yung speaker ang makikinabang kung sakali. Ulitin ko, kung sakali na mawala si VP Sara Duterte, si speaker po ang maaari sa isa sa pumalit. Gusto niyo po ba yun? Nag-aantayin niyo pa po ba? Kung hindi niyo naantayin, kita niyo na po ang inyong salubin dito. Pumunta po kayo. Again, wala ho itong pataasan ng ihe, whether veterans o EDSA. Importante, magpunta kayo kung saan meron at kung saan kayo malapit. Pumunta kayo dito o kaya sa veterans. So yun lang po yun. O kung gusto niyo, pumunta rin sa Congress. Wala pong problema yun. Importante, makita po nila na hindi na ho tayo pumapayag sa nangyayari. Na hindi na ho tama ito. Ang amin lamang po, respeto sa batas. Yun lang yun. Respetuhin natin ang batas. Due process. Nasa Article 3 din po yan. Due process of law. Sa bawat Pilipino may karapatan po tayo. Lalong-lalo naman siguro ang ating Vice Presidente. May due process. Yun yung due process ng COA, hindi nila sinusunod. Alam niyo ba na exclusive po ang kapangyarihan na mag-audit sa COA? Ang COA ho ay may karapatan na sila lamang ang pwedeng mag-audit, hindi po mga congressman. Yan po ay binilagay sa ating batas, sa ating konstitusyon, para maging independent ang COA. Yan ang purpose nun. Independent dapat ang COA. Hindi sunod-sunuran sa presidente at higit sa lahat hindi sunod-sunuran sa speaker. Pero anong ginagawa ng mga congressman natin? Sila na. Tinatakot po. Paano yun?
Pag hindi tama ang sagot at hindi sa tingin nila ay tama, ay ikukontempt nila po ito. Di ba po? Kaya dyan pala nakikita ninyo that there is no due process of law. Dahil hindi na nila sinusunod yung karapatan ng COA na maging independent. Sana mga kababayan, makita ho natin ito. Huwag niyo na hong antayin na kayo ang susunod na maging biktima ng walang due process. Tandaan ninyo, noon pa lang ang mga vloggers nagsasalita na kay Bantag. Naalala niyo noon? Sumunod si Tebes. Walang due process of law. Sumunod ang KOJC. Wala ring due process of law. Ngayon, ang vice presidente na. Hanggang kailan? Hanggang kailan mawawala ito sa Pilipinas? Tayo lumalaban. Hanggang hindi kayo nagsasalita. Hanggang hindi kayo pumapalag at sasabihin ninyong mali na ito. At higit sa lahat, sa ating mga kapulisan at kasundaluhan, nananawagan po ako sa inyo, mapayapa po ang tao na naandito. Wala pong ginagawang masama, nire-respeto ang batas, nire-respeto, ito'y parte ng ating batas na magtipon-tipon. Karapatan po namin ito na manawagan din sa inyo. Please protect the Constitution. Yun lang po yun. Protect the due process of law in our land. Yun po ang aming panawagan sa lahat ng mga uniform personnel. Kung sa tingin ninyo nasa tama pa at sinusunod pa ang batas, kayo na ho nakakaalam yan. Hindi po kami. Dahil kayo po mismo ang nasa loob. Sinusunod pa po ba yan? O verbal na lang ang utos sa inyo? Nasa kamay nyo na po yan. Sabi nga ni Tatay Digong, wala na sa kamay ng mga Duterte yan. Wala na sa kamay nating mamamayan yan. Nasa sa inyo na po yan. Ako po si Banat Bay, in behalf of all the Banateros, maraming salamat po. Wala po uwi. Tuloy-tuloy na ho ito, ha? Okay? Maraming salamat. Sigaw naman yan, Duterte! 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 Thank you.